si Senate Blue Ribbon Committee Chairman TG Ginggona nang hindi sumipot sa pagdinig kanina ang mga whistleblower ng pork barrel scam. Ang giit ni Justice Secretary Laila De Lima, nasa ombudsman na kasi ang kaso, kaya kailangang may basbas nito ang pagdalo sa Senado ng mga whistleblower. Alinsunod naman sa payo ng ombudsman, hindi na inimbitahan ng komite ang itinuturong utak ng pork barrel scam, si Janet Lim Napoles, para sa pagdinig sa Huwebes. Nakatutok si Mark Salazar. 4 na whistleblower ang magtutuloy dapat kanina ng kwento sa Senate Blue Ribbon Committee kung paano ang nangyaring umano'y kuntsabahan para maibulsa ng ilan ang bilyong halaga ng pork barrel. Kaya lang, hindi pinadalo ni Justice Secretary Laila De Lima sina Benhur Luy, Gertrudes Luy, Marina Sula at Merlina Suñas. Sabi ni De Lima, hindi na pwede dahil nasa ombudsman na ang kaso. Whenever a case has been filed with the ombudsman, the general rule becomes no publicity if it will prejudice the disposition of a case before the office of the ombudsman. It is my opinion that you cannot invoke the rules of the ombudsman because you're not the ombudsman. The power of the Senate Blue Ribbon Committee is found in the Constitution and in jurisprudence. Long line of cases have held that the Senate Blue Ribbon Committee has the power to compel people to come to their legislative investigations. At bakit naman daw ang kaliwat ka ng pagpapa-interview sa media ng mga whistleblower ay pinayagan ni De Lima? Gusto nila malaman yung buong kwento. Gusto nila malaman yung buong katotohanan. Pinayagan mo na sa iba, yet dito sa Blue Ribbon, hindi mo pinayagan. Hindi ko talaga maintindihan. Ni hindi tumagal ng 30 minutos ang pagdinig ng komite. I do not agree with your stand. I am therefore issuing a subpoena for you, directed to you, to have the whistleblowers appear before the Senate Blue Ribbon on Thursday, 10 o'clock in the morning. This hearing is suspended. Dahil tinapos na agad ang pagdinig, sa Senate media na lang nagpaliwanag si De Lima. Gusto ko pong linawin yun, that the whistleblowers never asked for my permission to be interviewed or to talk to the media. If I receive a subpoena, then I have no choice. Although mas gusto ko sana na between now and Thursday ay malaman na natin kung ano ang pinakaposisyon ng ombudsman. Sa hallway ng Senado, inabangan ni De Lima si Ginggona para personal na mag-sorry. I did not have any intention to undermine your authority. I have to do this for the institution because this might become a precedent. I understand, and that's why I cannot allow it under my watch. Yes, sir. I understand you. Apology accepted. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Ang Malacanang sinuportahan si De Lima. Hindi po na inisnab ang Senado, nagpakita po siya doon, hinarap po niya yung komite at sa amin lang naman pong paningin, doon sa aming na-witness, doon sa exchange na yon, is that when a person like that goes there in good faith, hindi naman ho siguro dapat magiging ganun ang pagtrato sa kanya. Dahil humarap naman po ng mabuti at ng maayos yung kalihim natin ng hustisya. Hindi naman naiimbitahan ng komite ang umano'y utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Batay na rin sa sagot ni Ombudsman Conchita Carpio Morales kay Senate President Franklin Drilon na hindi napapanahon na magbigay ng testimonya si Napoles sa komite. Pero tuloy ang subpoena sa whistleblowers. We are deferring to the judgment and request of the and the ruling of the Ombudsman that we defer at this stage the appearance of Ms. Napoles before the Senate Blue Ribbon Committee as in her judgment it could prejudice the prosecution of this case. Ang mga whistleblower na hindi dumalo sa Senado, nagsama-sama naman sa isang case conference sa DOJ. Tiniyak ng kanilang abogado na handa silang humarap sa Senado kapag naipalabas na ang subpoena. Ililimit na lamang nila yung sasabihin nila sa eskema nga. At meron akong advice sa kanila that they will never mention names in the Senate Blue Ribbon Committee hearing.
Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.